Hello mga karelasyon. Ladies, papayag ka ba na maging isang housewife? Kaya ko ito tinatanong kasi marami na ang nakakapansin na sa usaping mag-asawa or pakikipagrelasyon ng long term, maraming babae ang naninindigan o may mindset na kapag sila ay nasa bahay, gumagawa ng house chores, sila daw ay katulong. Inaalila daw sila. At madalas ito yung ipinaglalaban ng karamihan ng mga tinatawag na mga independent women. Sa side naman ng lalaki, hindi naman ganon ang tingin ng lalaki sa kanyang asawa, housewife na gumagawa ng mga ganito. Ang lalaki, kusa siyang naghahanap ng trabaho, naghahanap buhay para sa asawa, sa pamilya, pero hindi siya nagrereklamo na siya ay isang utusan. Yan ay obligasyon niya at yun ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan para magpatuloy sa kanyang ginagawa. So ngayon pag-uusapan natin ang mga tunay na ninanais ng lalaki sa asawang babae. Whoops, disclaimer tayo, hindi ko nilalahat. So at number 1, respeto at paghanga. Di ba? Simple lang. Maliban sa pagmamahal, kailangan ng lalaki na pahalagahan ang kanyang kontribusyon bilang ama ng tahanan, nagbibigay ng seguridad sa pinansyal at emosyonal na proteksyon sa kanyang asawa at pamilya. Kaya wala naman na siyang ibang hinahangad kundi yung respeto mo sa kanyang kontribusyon sa relasyon. Number 2, kapayapaan sa tahanan. Gusto ng lalaki, uuwi at tahimik lang, walang masyadong gulo, walang drama. Gusto niya kapag nakauwi, magpapahinga. Hindi yung uuwi siya, sinasalubong mo agad ng mga pagbubunganga mo, ng mga problema. Hindi ganon. Hindi away agad ang salubong sa ganyan. Kung may problema kayo, hayaan mo muna siyang magpahinga. Kapag okay na, tsaka kayo mag-usap. Kasi walang gustong umuwi sa tahanan na puro problema at kaguluhan. Sa asawa na walang ginawa kundi magbunganga. Okay? Number 3, sexual na connection. Hindi lang physical na pangangailangan ito Para sa kanya, ang bagay na ito ay pamamaraan para maramdaman yung mas malalim na pagtanggap mo sa kanya, yung pagpaparamdam niya ng pagmamahal niya sa iyo sa ganitong pamamaraan. Kaya kung walang ganito sa buhay ninyo, ano pa nga ba ang aasahan mo? Kapag walang intimacy sa ganitong uri ng relasyon, tiyak, pagtagal, siguradong marami ang magbabago sa relasyon nyo, which most of the time ay negative. Okay? Number 4, emosyonal na suporta. Gusto lang naman ng lalaki na nandyan ka sa tabi niya kapag meron siyang mga problema, may mga pinagdadaanan. Bagamat ang mga lalaki ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Kapag ang mga ito ay may pinagdadaanan, madalas tahimik lang ang mga ito. Hindi nagsasalita. Nakaupo lang, tahimik. Pero deep inside, wasak na pala yan. Okay? Kaya yung simpleng nakikinig ka lang o pinapakita mo na nandoon ka sa tabi niya at nagbibigay sa kanya ng comfort, sapat na yun. Number 5, ito yung pagtutulungan. Ang relasyon talaga ay give and take yan Hindi pwedeng puro lalaki na lang ang nagbibigay, hindi rin pwede na babae lang ang tumatanggap, ang nagtatrabaho sa bahay o kung ano man ang mga dapat ginagawa. Dapat dyan, dalawa kayong nagtutulungan. Ang lalaki, kadalasan nasa labas yan, naghahanap ng iuuwi sa asawa o sa pamilya.
At karamihan naman ng mga babae nasa bahay. Hindi porket babae ay ikaw na lang ang gumagawa sa lahat. Hindi rin ibig sabihin na lalaki ka ay nakahilata ka na lang diyan kasi lalaki ka. Hindi po gano'n. Dapat nagtutulungan pa rin. Dalawa kayo na gumagawa. Number 6, tapat o katapatan at tiwala. Alam niyo, yung pagiging tapat mo, yun lang ay masayang-masaya na ang lalaki. Kampanteng-kampante na yan. Kasi ang isa sa kinatatakutan ng lalaki ay yung thought na merong sisira sa relasyon nyo. May third party, may ibang tao or threat sa kanya, sa'yo. So kapag hindi ka tapat, hindi ka sincere sa partner mong lalaki, walang mangyayari diyan. In the end, sirang-sira na 'yan, okay? Kaya napakahalaga ang tiwala. Yung mga pagdududa, mawawala 'yan kapag tapat ka at loyal ka sa partner mo. Number 7, marunong sa usaping pera. Ito talaga ay napakahalaga sa relasyon, okay? Dapat meron kang kaalaman sa finances ninyo. Hindi porket malaki ang ibinibigay sa'yo ni mister o ng lalaki ay sige ka ng waldas. Puro ka gastos dito, gastos doon, walang naitatabi, walang mangyayari. Wala yan sa laki ng kinikita, kundi sa karunungan sa paghawak sa pera. Dapat din meron kang disiplina at self-control sa sarili mo, okay? Dapat hindi ka nagiging impulsive sa mga paggasto sa mga ganyan, pagbili ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman talaga importante. Ang pagiging marunong sa usaping pera, isa yan sa nagbibigay ng peace of mind, ng pakiramdam, ng seguridad sa isang lalaki. Kasi alam niya na marunong ka sa aspetong yan. At siyempre, kapag ganun, natutuwa ang lalaki. Number 8, yung pakiramdam na siya ay mahal at pinili mo siya sa araw-araw. Siyempre, lahat naman tayo, lalaki, babae, gusto natin na tayo talaga ang minamahal, wala nang iba. Kung may pagdududa sa feelings, sa nararamdaman ng bawat isa, nagiging palaisipan yan. Kaya kung ikaw yung babae na pinaparamdam mo sa partner mo na mahal mo siya, siya lang at wala nang iba, yan yung isa sa hinahangad niya. Wala nang iba kundi yung tunay na pagmamahal mo sa kanya. Nararamdaman niya, nakikita niya sa mga kilos mo towards him. So, ayan po mga karelasyon. Ladies, ang gusto lang naman ng lalaki ay mapakinggan at maintindihan. Hindi siya isang boss. Gusto niya ang kanyang misis or asawa ay isang kaalyado, hindi kaaway.